Sa linya ngayon si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. ng Employers Confederation of the Philippines. Magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Ted at DJ at sa ating mga nakikinig. Opo, may importanteng tanong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Sir, last Friday nagbigay nga po ng video statement itong si Zaldico na may kinalaman pa rin po sa flood control scandal, ang alegasyon niya kay Pangulong Marcos Jr. kasama po si dating House Speaker Martin Romualdez. Kagabi naman po, may alegasyon din pong inilalabas itong si Senator Amy Marcos. But last Friday, yung pong stock market natin, hindi naging maganda agad yung galaw eh. Dito sa, bagsak po kaagad. Pero dito sa nangyari pong statement naman ni Senator Amy Marcos, meron na po bang mga nagparamdam na local at foreign investors na ng kanilang sentimiento o di kaya po yung reaksyon doon po sa mga naging pahayag ni Senator Amy? Well, actually, yung businessmen kasi, ang pinoproblema namin, yung business walang connection yung statement ni dito sa pinag-uusapan nating issue eh. Kasi kami concentrated doon sa makorek ito mga anomalies eh. So hindi yun ang focus ng business sector. Yan awayan na lang yan, politika na lang yan, awayan ng pamilya. So hindi kami masyadong concerned doon. We're concerned kaya yung stock market bumagsak. I don't think the statement of Senator Amy will affect the stock market. Hindi naman yun ang business na. Basta apektado lang yung political stability. Yes, sir. Yun nga po, sir. Opo. Yung nga po Yun ang po, sir. punto dito, Sir Sergio, na hindi may tatanggi, itong political uncertainty and instability. Opo, despite na may ICI, Senate investigation, ano ang inyong assessment sa business community? Mas tumitindi with all of this ingay ngayon na nangyayari at ano ang effect nito sa ating pong pagninegosyo? Kahit na nakikita natin na ginagawa naman ng pamahalaan na magagawa para makorekto, pero meron kami mga puna na feeling ng karabihan sa Pilipino, na hindi ba siya kumisya mali yung mga diskarte nila na sa halip na mabawasan yung tensyon at yung kumpiyansa ng mga investor, pati foreign investor, nadadagdagan patuloy. Sa anong pamamaraan tong sa halip nga na mapanatag, alam niyo na, at hindi lubusang madismaya, ano itong mga maling diskarte kaninyo? Ang pili kasi namin, ang talaga itong issue rito, yung the most anomalous budget ever, yung budget na pinag-uusapan natin. Dapat we should fight battles, one battle at a time. Binubuksan pa ng yung issue na dapat balikan pa yung mga wala kami problema ron. Pero mag-concentrate muna tayo rito at makapagpalabas tayo. Tsaka kung ano-anong tao sinasama nila, ang feeling tuloy na iba, nagiging political or partisan, mag-concentrate tayo. Alam naman natin kung anong hinahanap ng taong bayan. Humahanap ng mastermind. Maybe ito tinuturo si Presidente, maybe isa sa mga dagdag ni Zaldico yun. Pero maliwanag na maliwanag. Pagka ikaw nagnakaw, may natinuro ka mga kasama, mastermind, dapat take it seriously. Hindi mo i-discredit lahat. Sinasabi, dahil alam mo naman, pag nanakaw ka, i-discredit mo pa, papuprubin mo pa yung Take it seriously. Yun na hinihintay ng tao. Yung sinasabi na kung sino-sino pa yung isasama para hindi yun na hinihintay ng tao eh. Alam naman natin lumalaki tuloy hanggang kay Presidente umaabot. Pati yung tension umaabot. Kaya dapat i-concentrate muna natin ano ba talaga hinahanap ng tao rin sa problem on the table. Sino ba mastermind? Hindi lumalabas doon eh. Hindi naman tama naman si to that extent eh. Palagi mga feeling ng tao, tama naman si Zaldico ron. Hindi naman siguro siya mastermind. So, sir, sa lahat nga po ngayon ng ito, kasi itong ingay na ito, hindi pa ito matatapos in the near future. Ano po? Kasi nga, may mga... I don't think so. Yes, sir. Opo. So, hindi na ina-address talaga yung gusto marinig ng tao.
Yung nga po. na ginagawa nila. So in the long run, with this political noise, and klaro ho naman din, na wala pa po yung ating November 30 na rally, and then maghihintay pa doon sa sinasabi ng iba na, sige, hintayin namin yung filing nyo at mga aresto mangyayari. Saan tayo dadalhin nito? Kapag hindi po ito, kumbaga hindi po mapahupa ang tensyon na ito with the legal and judicial action po ng gobyerno, sir? Alam mo, huli-huli na tayo sa lahat sa yung mga wala na turista, wala na investment, bagsak na stock market, inflation na nandyan. Kung hindi natin makukorekto, kaya nga sabi ko, one battle at a day. Huwag natin ipaalam para sa mga foreign investors na mahaba pa to. Paghinta natin, mabilis na to. Pag sinolve natin yung gusto ng tao immediately, tapos yan, bababa ng tensyon. Hindi yun ang ina-address natin Ang ina-address natin, wag lang masisi Senator, Sergio, ano ang reaksyon nyo sa panawagan na mag-resign ng presidente at bilang solusyon sa problemang ito? Well, kami, sa business sector, kinalaman niya, nagsasalita kami, gusto namin stability. Gusto namin kung meron man transition, it should be proper. It should be constitutional. Wala kami na magkaroon ng unconstitutional change, willing naman kami makipagtulungan sa gobyerno. So, solve lang nito itong problema na yung confidence bumalik. Opo. Sige po. So, sir, again, sa ngayon, magpapasko, may mga, of course, holiday season, baka magkaroon ng kaunting break sa mga, alam nyo na, sa mga damdamin ng iba at batikusan, pero muli po, by next year, sa simula pa lang po ng taon, saan po natin pupulutin ang bansa dito po sa gulong ito? Sa usapin po, sa usapin ng yung ating economic growth na ating inaasam-asam. Again, apo. Hopefully, na within the year, magkaroon ng aksyon na katanggap-tanggap sa mga mamamayan, At yun palagay ko. Baka buwalik na yung mga Christmas songs. Wala akong narinig na Christmas song tuloy. Sa totoo lang. Opo, sa totoo lang po, Oo nga. Sige po. So, Kaseryo, makikibalita po kami sa inyo. Ang amin po naman kasi... Maraming salamat. Salamat sa pagkakataon binigay nyo. Hindi ko narinig kasi yung interview ni Senator Lacson. Yes, sir. Love to hear it. Opo. Sana po mapanood po ninyo. Meron po kami mga replay niya sa YouTube kasi po malaman ang kanya pong sinasabi. At mamaya po abangan nyo 1 p.m. sa plenaryo po kasi doon meron siyang ilalantad na mga informasyon. Opo. Dito po sa 2025 budget. Salamat po, Kaseryo. Thank you po, sir. Maraming salamat, Kated. Apo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!